we're gonna... Ayun na, ready na pala. Si Gemma Galanza is with us. Hi, Gemma. Hi, Gemma. Let's get you mic'd up. Definitely a fan favorite. Of so, course. feeling ko, ang dami nang nakaabang sa ating Pilipinas live fan stream for our interview with Gemma. Gemma, kamusta? Okay lang po. Masaya. Nag-ano lang po, nag-table tennis. Now, let's talk about this upcoming season. Personally, I mean, you've put up big numbers, big awards from last year. Anything you worked on going into this upcoming season? Siguro yung unang-una po yung kondisyon talaga ng katawan po. Talagang focus sa tamang pagkain po. And rest, then recovery, mga tinitake na supplements, and training talaga, focus sa training po kasi medyo mahaba po ang season natin. So, yun po. And Gemma, isa ka sa mga pinakababad sa Creamline. Sabi nga nila, balasahin man yung ibang players, you have remained on the court for most of the time. Lalo na dun 2023 season, how have you been coping knowing na parang ganun ulit yung mangyayari this season? Siguro nagpapasalamat ako sa sarili ko na hindi ako napagod. Kasi siguro napadali ko din yung life ng team kasi mas nagawa ko yung trabaho, nakakontribute ako kung anong kailangan kong ibigay sa team. So, kung ano man yung mangyayari this season, same lang or kung may kailangan pang i-improve lang po. Basta for me lang naman, ang focus ko po is mapadali yung team talaga at saka makapagbigay ng points pa po more. You're from San Pedro, no? Yes po. And every time we play sa Laguna area, when we play sa Binyan, if I'm not mistaken, Santa Rosa, daming fans coming in to see you. And every time you serve, every time you hit, ang lakas ng cheer. What does it feel like to play for, you know, your hometown or near your hometown? Sobrang happy po kasi sasabihin nila, tiga sa amin yan, tiga Laguna yan. So, sobrang nakakatuwa na proud din sila kung saan ako nanggaling. And super proud po talaga ako dahil madami rin po, hindi lang po ako, madami po akong mga kababayan tiga San Pedro, like si Kayla Atienza, si Mean Mendres po, tapos si Mafe Galanza, nadagdagan na rin, and si Joshua Retamar po na nagdadala rin po talaga sa San Pedro, Laguna. So, sobrang happy po na nakikita nila kami nag-i-improve dito sa sports na kinahihiligan po namin. So, Gemma, na-mention mo si Mafe and matagal siya nawala rin no, sa volleyball scene. How did you push her or convince her na maglaro ka ulit dito sa Creamline para teammates tayo? Nung una po, parang binibiro ko lang siya. Kasi po, yan, nabalitaan na po namin na wala si Ate Gia na magja-Japan po siya. So, sabi ko, ano ba, gusto mo maglaro, ganyan? Pwede na, sabihin natin si Sir Alan, ganyan. Biro-biro lang po. Pero, nung mga, after ilang months po, after ng rest day namin, break namin nun. So, sinabi ko sa kanya na, try mo lang. Sabi ko, wala namang pressure. Sabi ko, hindi mo namang kailangan maging Ate Gia pagdating eh. Gusto ko lang din po kasi makita yung, kung gaano siya kasaya pag naglalaro, which is hindi ko nakita nung past, games niya. So, sabi ko, baka dito, ma-feel mo ulit yung sarili mo sa paglalaro. And ito naman, professional na, hindi naman para pagalitan ka pa dito, mas focus kung ano lang yung i-improve mo at kung i-focus mo rin yung sarili mo. So, yun naman po. Tapos, ang pinaka-nakakatawa pa po kasi noong unang training po niya, first week niya, sabi niya sa akin, ate, huwag mo muna sabihin sa parents natin. Sabi niya ganyan. Kasi mape-pressure siya. So, ayaw po muna na. Ako naman din po. Sige. Kasi natuwa ako na sinabi niya, sige, magte-training ako. Basta huwag mo muna sabihin kay na mama. Tapos, sabi ko, okay, sige, tayong dalawa lang muna makakaalam. Tapos, yun po, syempre, ang parents ko rin po, malakas ang kutob. So, paunti-unti nalalaman na nagte-training na siya. Matagal-tagal din namin hindi nasabi. Pero, yun, nakakakutob po. Kaya, happy po ako na nakakalaro siya. And mas happy ako na happy siyang naglalaro.